Putol na ang paghihirap. Dahil ngayon, mga kababayan, ang balitang ito ay para sa bawat lolo at lola sa buong Pilipinas na matagal nang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng buhay ng inyong pamilya magpakailanman. Huwag kayong mag-skip, huwag kayong lumipat ng ibang video dahil ang impormasyong ito ay buhay at kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay na matatanda. Ngayon, opisyal na, ang Universal Social Pension ay aprobado na at milyon-milyong senior citizens sa ating bansa ang maaaring makatanggap ng benepisyo nito. Kaya naman, kung mayroon kayong lolo, lola, magulang, o kahit sino mang matanda sa inyong pamilya, ibahagi ninyo agad ang video na ito sa kanila dahil bawat segundo ay mahalaga. Bago pa natin simulan ang lahat ng detalye, kung ikaw ay bagong subscriber or first time na nanonood sa aming channel, pindutin na ang like button at isubscribe na ngayon dahil araw-araw, nagbibigay kami ng pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo, tulong pinansyal at mga programa ng gobyerno na direktang nakakatulong sa inyong pamilya. I-click na rin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang mahalagang update. Narito kami para sa inyo lagi. Ngayon, simulan na natin. Matagal na nating pinag-uusapan ang tungkol sa Universal Social Pension. Maraming mga lolo at lola ang nagsusulat sa amin, nagtatanong, nagmamakaawa, nagkukwento ng kanilang mga kalagayan na sila ay matanda na, hindi na makapagtrabaho, walang ibang inaasahan kundi ang tulong ng gobyerno. At ngayon, ang kanilang mga panalangin ay mukhang sinasagot na. Ang Universal Social Pension ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng buwanang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong matatandang Pilipino. Hindi ito biro. Hindi ito tsismis. Ito ay isang patunay na ang ating pamahalaan ay nagbibigay ng halaga sa buhay at dignidad ng ating mga nakatatanda. O beyond sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Kung sino ang mga karapat-dapat na makatanggap nito, kung magkano ang matatanggap ng bawat benepisyaryo, paano ang proseso ng pag-apply, at kung anong mga dokumento ang kailangan. Huwag ninyong palaktawin kahit isang parte ng video na ito dahil ang bawat impormasyon dito ay kritikal at kapaki-pakinabang. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong. Bakit nga ba kailangan ang Universal Social Pension? Ang ating bansa ay may milyon-milyong matatanda na sa kabila ng kanilang mga taon ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanilang mga pamilya ay nakahanap ng kanilang sarili na walang sapat na pinansyal na suporta sa kanilang katandaan. Ang ilan sa kanila ay walang SSS o GSIS pensyon. Ang ilan ay hindi nakapag-ipon dahil sa kahirapan noong kanilang kabataan. Ang ilan naman ay nagsisikap pa ring kumita sa kanilang murang katawan para lang may makain. Ito ang nakasasaktang katotohanan ng maraming senior citizens sa ating bansa. At ito mismo ang problemang sinisikap na resolbahin ng Universal Social Pension. Ang programang ito ay hindi bago. Matagal na itong pinagtatalunan sa Kongreso. Matagal na itong hinihiling ng iba't ibang grupo ng mga matatanda at ng kanilang mga pamilya. Ngunit ngayon, may bagong pag-asa. May bagong galaw sa pamahalaan. At ang balitang kumakalat ay nagpapakita na ang pagpapalawak at pagpapalakas ng Social Pension Program ay sineseryoso na ng ating mga opisyal. Ang Department of Social Welfare and Development, o ang DSWD, ay isa sa mga pangunahing ahensya na namamahalaan ng programang ito at sila ay aktibong nagtatrabaho para matiyak na mas maraming senior citizens ang makikinabang dito. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang mga karapat-dapat o eligible para sa Universal Social Pension. Pakinggan ninyo ito ng maayos, mga kababayan, dahil ito ang pinaka-importanting bahagi ng video na ito. Una, dapat kang maging isang Pilipino at residente ng Pilipinas. Hindi ito para sa mga nasa ibang bansa, kundi para sa ating mga kababayang naninirahan dito sa ating lupain. Pangalawa, dapat kang mayroong edad na 60 taon pataas. Oo, 60 taon. Kahit hindi ka pa 70, kung ikaw ay 60 taon na, ikaw ay maaaring maging karapat-dapat. Iyan ang magandang balita para sa mas maraming senior citizens na dati ay hindi kasama sa mga limitadong programa.
Pangatlo, at ito ang isa sa pinakaimportanteng kondisyon, dapat kang hindi nakatanggap ng anumang benepisyo mula sa SSS, GSIs o kahit anong ibang pensyon mula sa gobyerno o pribadong institusyon. Ito ang tinatawag na indigent senior citizens, ang mga matatanda na talagang walang ibang pinagkukunan ng regular na kita o suporta. Ang programa ay pangunahing naglalayong tulungan ang pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa ating mga nakatatanda. Kaya naman, kung ang inyong lolo o lola ay walang SSS, walang GSES at walang anumang pensyon, malamang na sila ay kwalipikado para dito. Ikaapat, ang isang senior citizen ay hindi dapat ay isang miyembro ng anumang pribadong organisasyon na nagbibigay ng regular na benepisyo o tulong pinansyal. Ang layunin dito ay tiyakin na ang tulong ay pumupunta sa mga tunay na nangangailangan at hindi sa mga may ibang pinagkukunan ng suporta. Ikalima, ang senior citizen ay dapat ay lisensyadong residente ng kanilang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, dapat silang nakarehistro sa kanilang munisipyo o lungsod at may valid na senior citizen ID. Ang Senior Citizen ID ay isa sa mga pinakamahalagang dokumento na kakailanganin nila sa proseso ng pag-apply. Ngayon magtanong tayo ng isang bagay. Kung ikaw ay may lolo o lola na akala mo ay hindi kwalipikado dahil mayroon silang maliit na kita mula sa pagbebenta ng gulay, paggawa ng tinapay o iba pang maliliit na kabuhayan, pakinggan ninyo ito. Ang kita mula sa maliliit at impormal na trabaho ay hindi automatikong nagdidiskwalipika sa isang senior citizen. Ang pangunahing pamantayan ay ang kawalan ng formal na pensyon o regular na benepisyo mula sa isang employer o ahensya. Ngunit para malaman ang eksaktong kalkulasyon ng inyong eligibility, pinakamainam na personal na makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay hall. Pag-usapan na natin ang tungkol sa halaga ng benepisyo. Ito ang tanong na lahat ay gustong marinig ang sagot. Magkano ba ang matatanggap ng isang senior citizen mula sa Universal Social Pension? Sa kasalukuyan, ang halaga ng buwanang social pension na ibinibigay ng DSWD sa mga indigent senior citizens ay nagsisimula sa 500 piso bawat buwan. Ngunit hintayin ninyo, dahil ang mga bagong panukala at mga pag-aaral ng Kongreso ay naglalayong taasan ito ng malaki. Ang ilang mga panukalang batas ay nagpapanukala ng hanggang 2,000 piso bawat buwan at mayroong mga grupo na nagtutulak para sa mas mataas pa. Ang layunin ng Universal Social Pension ay tiyakin na kahit papaano, ang bawat matandang Pilipino ay mayroon ng sapat na pera para sa kanilang pangunahing pangangailangan araw-araw. Alam natin na 500 o kahit 2,000 ay hindi malaki sa panahon ngayon na ang presyo ng pagkain at gamot ay patuloy na tumataas. Ngunit ang mensahe ng programang ito ay malinaw, hindi kayo iniiwan ng gobyerno. Ikaw, mga lolo at lola, ay nakikita ng ating pamahalaan. Ang inyong mga taon ng serbisyo, ng pagpapalaki ng pamilya, ng pagtatayo ng bansang ito ay kinikilala at pinahahalagahan. At ang social pension ay simbolo ng pasasalamat ng ating lipunan sa lahat ng inyong ginawa. Dagdag pa rito, ang mga benepisyaryo ng social pension ay maaari ding makatanggap ng ibang benepisyo mula sa iba't ibang programa ng gobyerno. Halimbawa, ang mga senior citizens ay may karapatang makatanggap ng libreng gamot sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Sila rin ay may karapatang makakuha ng discounts sa mga botika, ospital at iba pang establishmento. Ang kombinasyon ng social pension at ng iba pang senior citizen benefits ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa buhay ng ating mga nakatatanda. Ngayon pag-usapan na natin ang proseso ng pag-apply. Ito ay isa pang mahalagang bahagi na dapat ninyong pakinggan at itala o i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Una at pinaka-importanteng hakbang, ang isang senior citizen ay dapat na mag-register o mag-enroll sa pinakamalapit na barangay hall o sa lokal na DSWD office sa kanilang lugar. Ang barangay ang pangunahing gateway o pintuan para sa programang ito. Ang mga barangay officials, lalo na ang mga barangay Social Welfare Development Officer o ang BSWD, ay siyang namamahala ng listahan ng mga benepisyaryo sa kanilang komunidad.
Ang proseso ay nagsisimula sa pagsusumite ng application sa barangay. Ang barangay ay magsasagawa ng assessment o pagsusuri para matukoy kung ang isang senior citizen ay tunay na indigent at kwalipikado para sa programa. Kapag na-approve ang kanilang application sa barangay level, ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ay isusubmit sa munisipyo o lungsod at pagkatapos ay sa DSWD para sa final na pag-aproba. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan, depende sa dami ng mga aplikante at sa kapasidad ng lokal na pamahalaan. Kaya naman, ang aming pinakamahalaga at pinakaapuradong payo sa inyo ngayon, huwag maghintay. Pumunta na sa inyong barangay bukas. Ngayong araw na ito, pagkatapos mapanood ang video na ito, kausapin na ang inyong barangay captain o ang BSWD officer at itanong ang tungkol sa social pension application. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dokumentong kakailanganin. Para sa pag-apply sa social pension, ang mga sumusunod na dokumento ay karaniwang kinakailangan. Una, ang valid na Senior Citizen ID. Ito ay ang opisyal na ID na ibinibigay ng Office for Senior Citizens Affairs o ang OSCA ng lokal na pamahalaan. Kung wala pang Senior Citizen ID ang inyong mahal sa buhay, ito ang unang dapat ninyong asikasuhin. Pumunta sa OSCA ng inyong munisipyo o lungsod at mag-apply para dito. Pangalawa, ang isang piraso ng birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng petsa ng kapanganakan at edad ng aplikante. Maaari itong ang PSA birth certificate o, kung wala nito, ang baptismal certificate or voter's ID. Pangatlo, ang isang patunay ng residency. Maaari itong isang barangay certificate na nagpapakita na ang aplikante ay isang residente ng barangay. Ika-apat, ang isang certificate o affidavit na nagpapakita na ang aplikante ay hindi nakatanggap ng kahit anong pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang ibang ahensya. Ito ay mahalaga para patunayan ang indigent status ng aplikante. Ikalima, ang isang passport-sized na litrato ng aplikante. Ang ilan sa mga lokal na pamahalaan ay maaaring may karagdagang mga kinakailangan, kaya naman pinakamainam na makipag-ugnayan muna sa inyong barangay o sa DSWD para malaman ang kumpletong listahan ng mga dokumento sa inyong lugar. Mahal na mga kababayan, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na napakarami sa atin ay nagtatanong. Paano kung ang isang senior citizen ay may kapansanan o mahirap lumabas ng bahay para personal na mag-apply? Ang magandang balita ay ang karamihan sa mga lokal na pamahalaan ay may mga outreach programs at home visits para sa mga senior citizens na may kapansanan o mahirap lumabas. Ang mga BSWD officers ay maaaring bumisita sa tahanan ng isang senior citizen para tulungan sila sa proseso ng pag-apply. Maaari rin kayong humingi ng tulong sa inyong barangay officials para sa ganitong sitwasyon. Ngayon, nais ko ring banggitin ang tungkol sa pagbabayad ng benepisyo. Kapag na-approve na ang isang senior citizen bilang benepisyaryo ng social pension, sila ay makakatanggap ng kanilang buwanang benepisyo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang ilan ay direktang binibigyan ng cash sa mga regular na payout sessions na iniorganisa ng DSWD at ng lokal na pamahalaan. Ang ilan naman ay maaaring makatanggap sa pamamagitan ng mga land bank or DBP accounts o sa pamamagitan ng mga remittance centers na nakikipagtulungan sa DSWD. Ang paraan ng pagbabayad ay maaaring mag-iba depende sa inyong lugar, kaya naman mahalagang itanong ito sa inyong lokal na DSWD office. Isang bagay pa ang nais kong ipaalala sa lahat. Ang social pension ay isang karapatan, hindi isang awa. Ang bawat senior citizen na kwalipikado para dito ay may karapatan na itanong, mag-apply at matanggap ang benepisyo. Huwag kayong mahiyang lumapit sa inyong barangay o sa DSWD. Ang mga opisyal na ito ay nandoon para tumulong sa inyo. Ang programa ay nilikha para sa inyo, para sa inyong kaginhawaan, para sa inyong dignidad. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang ilang mga pagbabago at balita na nakakaapekto sa programang ito. Sa kasalukuyan, maraming mga senador at kongresista ang nagtatrabaho para palawakin ang social pension program, para maibigay ito hindi lang sa mga indigent senior citizens, kundi sa lahat ng senior citizens sa buong bansa, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ito ang ideya sa likod ng Universal Social Pension. Ang salitang universal ay nangangahulugang para sa lahat, hindi lang sa mga pinakamahihirap.
Ito ay isang malaking pagbabago na, kung maipatupad, ay magbibigay ng benepisyo sa lahat ng mga matatanda sa ating bansa. Siyang debate at talakayan tungkol dito ay patuloy sa Kongreso. Maraming mga grupo ng senior citizens, mga non-government organizations, at mga eksperto sa social welfare ang nagtataguyod para sa mas komprehensibo at mas mataas na social pension. Ang kanilang argumento ay simple. Ang isang bansang nagbibigay ng dignidad at seguridad sa kanyang mga matatanda ay isang bansang tunay na umuunlad. At tayo, bilang mga Pilipino, ay may responsibilidad na tiyakin na ang ating mga lolo, lola at magulang ay hindi mabubuhay sa kahirapan sa kanilang katandaan. Habang nanonood kayo ng video na ito, maaari na kayong gumawa ng aksyon. Kung mayroon kayong mahal sa buhay na senior citizen na maaaring kwalipikado para sa social pension, makipag-ugnayan sa kanila ngayon. Kausapin sila. Ibahagi ang impormasyong ito. Samahan sila sa pag-apply. Maaari ninyong tawagan ang inyong lokal na barangay hall at itanong ang tungkol sa proseso. Maaari rin kayong bumisita sa website ng DSWD para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa programa. Isa pang mahalagang bagay, ang pag-apply sa social pension ay libre. Walang bayad. Walang dapat bayarang processing fee. Kung may sino man na humingi sa inyo ng bayad para tulungan kayo sa pag-apply, mag-ingat kayo. Maaaring ito ay isang scam o isang individual na sumisulit ng inyong kalagayan. Ang lahat ng proseso ng pag-apply ay dapat na libre at transparent. Iulat ninyo sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay ang kahit sinong humihingi ng bayad sa prosesong ito. Para sa mga nanonood na may mga katanungan tungkol sa kanilang espesipikong sitwasyon, halimbawa, kung ang kanilang mahal sa buhay ay may maliit na SSS contributions na hindi naman nagresulta sa aktwal na pensyon, o kung ang isang senior citizen ay nagtatrabaho pa rin ng part-time, ang pinakamainam na gawin ay direktang makipag-usap sa inyong lokal na DSWD office. Sila ang may autoridad na sagutin ang mga espesipikong katanungan at matukoy ang inyong eligibility batay sa inyong individual na sitwasyon. Huwag umasa sa chismis o sa hindi opisyal na mga pinagkukunan ng impormasyon. Lagi ninyong beripikahin ang mga impormasyon sa opisyal na mga ahensya ng gobyerno. Mahal na mga kababayan, nais ko ring banggitin na ang social pension ay bahagi lamang ng mas malawak na sistema ng proteksyon ng ating pamahalaan para sa mga senior citizens. Kasama rito ang Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay ng iba't ibang pribilehiyo at benepisyo sa lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang status sa buhay. Kasama sa mga benepisyong ito ang 20% diskwento sa mga gamot, pagkain sa mga restaurant, transportasyon at iba pang serbisyo. Kasama rin dito ang exemption sa value-added tax para sa ilang mga produkto at serbisyo. Ang mga benepisyong ito ay automatikong makukuha ng lahat ng may valid na Senior Citizen ID, kaya naman ulitin ko, ang Senior Citizen ID ay napakahalaga at dapat na mayroon ang bawat senior citizen. Ngayong malapit na tayong matapos, nais ko ulit na i-recap ang pinakamahalagang impormasyon. Ang Universal Social Pension ay isang programa na nagbibigay ng buwanang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong senior citizens. Para maging kwalipikado, dapat kang Pilipino, 60 taon pataas ang edad, at walang ibang pensyon o regular na benepisyo mula sa gobyerno o sa isang employer. Para mag-apply, pumunta sa inyong pinakamalapit na barangay hall at makipag-usap sa BSWD officer. Ihanda ang inyong senior citizen ID, birth certificate, patunay ng residency, at affidavit na walang ibang pensyon. Ang proseso ng pag-apply ay libre at walang bayad. At ang pinakamahalagang mensahe ng lahat, huwag maghintay. Kumilos na ngayon. Para sa lahat ng nanonood na may mga lolo, lola, magulang o kamag-anak na matatanda, kayo ang mga bayani ng inyong pamilya ngayon. Sa pamamagitan ng pag-share ng impormasyong ito, sa pamamagitan ng pagsama sa inyong mahal sa buhay, sa proseso ng pag-apply, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa inyong barangay at sa DSWD, kayo ay gumagawa ng isang malaking bagay para sa isang taong nagmahal at nag-alay ng kanyang buhay para sa pamilya ninyo. Ang aming channel ay narito para sa inyo.
Araw-araw nagtatrabaho kami para magdala sa inyo ng pinakabagong at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno na makakatulong sa inyong pamilya. Kung ikaw ay nakinabang sa video na ito, kung natutunan mo ang isang bagay na mahalaga, ipakita mo ito sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito ngayon. Ang isang pindot lamang sa like button ay nagpapasalamat sa aming trabaho at tumutulong para mas marami pang mga Pilipino ang makarating sa impormasyong ito. At syempre, i-share ninyo ang video na ito sa inyong grupo ng pamilya sa chat, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay. Hindi natin alam kung sino sa ating mga kakilala ang desperadong naghahanap ng tulong na ito ngayon. Baka may isang lolo na nag-aalala kung paano niya mababayaran ang gamot ngayong buwan. Baka may isang lola na nagpupumilit na huwag gumugol ng malaki para hindi maging pabigat sa kanyang pamilya. Ang inyong pag-share ng video na ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. I-comment din kayo sa ibaba ng video na ito. Sabihin ninyo sa amin, meron ba kayong mahal sa buhay na maaaring makinabang sa social pension? Nakapag-apply na ba kayo dati? At ano ang inyong karanasan? May mga katanungan ba kayo na nais ninyong sagutin? Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa amin. Tinutulungan nito kaming malaman kung anong mga paksa at impormasyon ang pinakakailangan ng aming mga manunood para maibigay namin ito sa mga susunod na video. And kung hindi ka pa subscriber ng aming channel, ano pa ang hinihintay mo? I-click na ang subscribe button ngayon at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng kahit isang video. Dahil ang susunod na benepisyo, ang susunod na programa, ang susunod na mahalagang balita mula sa gobyerno, baka para na rin iyon sa inyong pamilya. Huwag kayong mahuli sa impormasyon. Maging kasama ninyo kami sa bawat hakbang ng daan. Salamat sa inyong oras at tiwala sa aming channel. Hanggang sa susunod na video, alagaan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. At sa lahat ng ating mga lolo at lola sa buong Pilipinas, alam namin na napagod na kayo. Alam namin na matagal na kayong naghintay. Ngunit huwag kayong sumuko dahil tumutulong ang gobyerno at narito kaming channel na ito para tiyakin na malalaman ninyo ang bawat tulong na para sa inyo. Mahal namin kayong lahat. Ingat palagi.